Sa pinakadulong bahagi ng baryo San Isidro, kung saan ang lupa ay tila hindi na tinatapakan ng karamihan at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig, matatagpuan ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ang mga dingding nito ay kupas na, ang bubong ay bahagyang nakalundo, at ang bakuran ay tinubuan ng matataas na damo at makakapal na halaman na tila matagal nang hindi ginagalaw ng tao. Ang bahay na iyon ay pag-aari ni Mang Elias. Matagal na siyang nakatira roon. Walang nakakaalam kung kailan siya unang dumating. Para sa iba, tila bigla na lamang siyang sumulpot sa baryo maraming taon na ang nakalipas. Hindi rin malinaw kung saan siya nagmula, kung may pamilya pa siya, o kung ano ang kanyang naging buhay bago siya tumira sa liblib na lugar na iyon. Ang alam lamang ng lahat, siya ay isang matandang tahimik, bihirang magsalita, at halos hindi lumalabas ng kanyang bahay. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya kinatatakutan. Ang dahilan ay ang kanyang alaga. Isang napakalaking ahas na sinasabing anaconda. Hindi ito karaniwang ahas na nakikita sa bukid o kagubatan. Ayon sa mga nakakita, ito ay halos kasing haba ng 2 kariton na pinagdikit, makapal ang katawan, at may mga mata na tila nakakaunawa. Ang iba ay nagsasabing ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, na para bang may sariling isip at hindi basta hayop lamang. Dahil dito, walang sino man sa baryo ang naglalakas loob na lumapit sa bahay ni Mang Elias. Kahit ang mga bata ay tinatakot ng kanilang mga magulang. Huwag kayong lalapit doon, madalas sabihin ng mga ina. Kapag nakita kayo ng ahas, hindi na kayo makakabalik. At dahil sa paulit-ulit na babalang iyon, lumaki ang takot ng buong baryo. Ngunit sa kabila ng takot, may mga bulong-bulungan na hindi mawala. May mga nagsasabing ang ahas ay hindi lamang alaga. Ito ay ginagamit, hindi sa pangkaraniwang paraan, kundi sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Isang gabi, habang ang baryo ay tahimik at ang mga ilaw ng bahay ay isa-isang namamatay, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Marta ang hindi makatulog. Siya ay nakatira malapit sa kagubatan, hindi kalayuan sa bahay ni Mang Elias. Habang siya ay nakahiga, may narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa labas. Noong una, inakala niyang hangin lamang iyon. Ngunit nang muli itong marinig, napansin niyang may kakaibang ritmo ang tunog. Parang may gumagalaw na mabigat na bagay sa damuhan. Unti-unti siyang bumangon at lumapit sa bintana. Bahagya niyang binuksan ito at sumilip sa dilim. Sa una ay wala siyang makita. Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang mahabang anino na gumagapang sa lupa. Hindi ito pangkaraniwang anino. Masyadong mahaba, masyadong makapal, at dahan-dahang gumagalaw patungo sa direksyon ng kagubatan. Napatakip ng bibig si Aling Marta. Hindi siya makasigaw. Alam na niya kung ano iyon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May nakita ako kagabi. Nanginginig niyang kwento sa mga kapitbahay. Isang napakalaking ahas, galing sa bahay ni Mang Elias. Nagtawanan ng ilan, ngunit may mga seryosong nakinig. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon na may nakakita. Sa paglipas ng mga araw, may mga karagdagang kwento ang lumabas. May magsasaka raw na nakakita ng bakas ng pagkapang sa kanyang bukid, malapad at malalim, na parang may dumaan na napakabigat na hayop. May isang binata naman ang nagsabing may narinig siyang kakaibang huni sa gabi na hindi niya maipaliwanag kung hayop ba o tao. At may ilan na nagsimulang magtanong, kung totoo nga na may ganoong kalaking ahas si Mang Elias, paano niya ito pinapakain? Hindi naman siya nakikitang pumipili ng karne, wala ring nawawalang mga hayop sa baryo. Ngunit may isang bagay na napansin ng ilan. May mga taong nawawala. Hindi ito madalas, ngunit sapat para magdulot ng takot.
Karaniwang mga taong hindi gaanong kilala, mga bagong dating o mga taong may kakaibang asal. At sa tuwing may nawawala, may ilan na lihim na nag-uugnay nito sa matandang nakatira sa dulo ng baryo. Ngunit walang matibay na patunay at walang gustong magtanong sa kanya dahil sa takot. Isang hapon, isang binatang nagngangalang Marco ang nakaupo sa tindahan, nakikinig sa mga usapan ng matatanda. Hindi normal ang matandang iyon, sabi ng isa. Matagal ko na siyang pinagmamasdan, dagdag ng isa pa. May kakaiba sa kanya. Paano kung siya ang may kinalaman sa pagkawala ng mga tao? Natahimik ang lahat. Hindi nila masabi ng direkta, ngunit ang ibig nilang ipahiwatig ay malinaw. Tahimik na nakinig si Marco. Hindi siya agad nagsalita. Ngunit sa kanyang isipan, may nabubuong tanong. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit walang kumikilos? Bakit hinahayaan lang nila? Kinagabihan, habang ang baryo ay muling binabalot ng katahimikan, may isang tao na naglalakad sa madilim na daan papunta sa kagubatan. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bahay ni Mang Elias. Ito ay si Marco. Hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman ang totoo. Habang papalapit siya, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang mga tunog ng kuliklik at ibang hayop ay unti-unting nawala. Parang may presensya na hindi niya maipaliwanag. Huminto siya sa may bakod na yari sa kahoy. Mula roon, tanaw niya ang bahay. Madilim ito, ngunit may bahagyang liwanag mula sa loob. Tahimik ang paligid, ngunit biglang may narinig siyang tunog. Isang mahinang paggapang. Mula sa gilid ng bahay, may lumabas na isang anino. Unti-unti itong lumaki habang papalapit sa liwanag. At doon niya nakita isang napakalaking anaconda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng isang hakbang. Ngunit hindi siya makagalaw ng tuluyan. Para bang may pumipigil sa kanya. Ang ahas ay gumalaw ng dahan-dahan, tila may hinahanap. At sa likod nito, may isang taong lumabas ng bahay. Si Mang Elias. Matangkad pa rin sa kabila ng kanyang katandaan, nakatayo siya ng tuwid, hawak ang isang lampara. Tumingin siya sa direksyon ng ahas at pagkatapos ay nagsalita sa mahinang tinig. Hindi pa oras. Sa mga salitang iyon, tila nakinig ang ahas. Huminto ito. Unti-unti itong bumalik sa lilim. Nanatiling nakatayo si Mang Elias, tahimik, parang may iniisip. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin sa direksyon ni Marco. Napatigil ang binata. Hindi siya sigurado kung nakita siya ng matanda. Ngunit ang titig nito ay diretso sa kanyang kinaroroonan. Mabagal na nagsalita si Mang Elias. Alam kong may nagmamasid. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatakbo. Kung sino ka man, dagdag ng matanda, hindi ka dapat nandito. Tahimik ang paligid. Walang sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga si Mang Elias. At kung hindi ka lalabas, ikaw ang bahala sa sarili mo. Pagkatapos noon, pumasok siya muli sa bahay. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit para kay Marco, nagbago na ang lahat. Hindi na ito simpleng kwento lamang. May katotohanan sa likod ng mga bulong. At alam niyang nagsimula pa lamang siya sa isang bagay na hindi na niya kayang takasan. Hindi agad nakaalis si Marco sa kanyang kinatatayuan. Para bang ang kanyang mga paa ay nakabaon sa lupa at ang kanyang dibdib ay nanikip sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya may paliwanag kung takot ba iyon, kaba, o isang kakaibang pakiramdam na tila may mas malalim na kahulugan.
Unti-unti siyang umatras. Hindi siya gumawa ng ingay. Bawat hakbang ay maingat, halos hindi marinig, hanggang sa tuluyan siyang makalayo sa bakuran ni Mang Elias. Nang marating niya ang mas maliwanag na bahagi ng daan, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit kahit malayo na siya, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kanyang nakita. Ang napakalaking anaconda at ang matandang tila nakikipag-usap dito. Kinabukasan, maagang nagising ang baryo sa isang masamang balita. May nawawala na naman. Si Benjo, isang lalaki na kamakailan lamang lumipat sa baryo, ay hindi na nakita mula pa kagabi. Huling nakita siyang naglalakad malapit sa daan papunta sa kagubatan. Nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng tindahan. Hindi na ito normal, sabi ng kapitan ng baryo. Kailangan na nating gumawa ng paraan. Sigurado akong aswang na ito, dagdag ng isang matanda. Matagal nang may ganyang nilalang sa lugar na ito. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Tahimik na nakatayo si Marco sa gilid, nakikinig. Hindi niya masabi ang kanyang nalalaman. Kung sasabihin niya ang tungkol sa anaconda at kay Mang Elias, baka hindi siya paniwalaan. O baka mas lalo lamang magulo ang sitwasyon. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na malinaw. May koneksyon ng lahat. At hindi basta-basta. Habang nag-uusap ang mga tao, may isang babaeng lumapit kay Marco. Si Aling Marta. Ikinalapit nito ang kanyang mukha at marahang nagsalita. Ikaw, may alam ka, hindi ba? Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan iyon. Wala po, sagot niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. Mag-ingat ka, bulong nito. Hindi lahat ng nakikita mo ay tao. Natahimik si Marco. Hindi na siya nakasagot. Lumipas ang maghapon na puno ng usapan at takot. May mga nagmungkahing magbantay sa gabi. May ilan namang gustong ipatawag ang pulis mula sa bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, walang malinaw na solusyon. Pagsapit ng gabi, muling binalot ng katahimikan ang baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tensyon sa hangin. Mas tahimik, mas mabigat. Sa loob ng kanyang bahay, hindi mapakali si Marco. Paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang nakita. Sa huli, nagpasya siya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Muli siyang lumabas ng bahay, dala ang isang maliit na ilaw at tahimik na naglakad patungo sa kagubatan. Habang papalapit siya, napansin niyang tila may nagbabago sa paligid. Ang mga tunog ng gabi ay unti-unting nawawala. Ang hangin ay mas malamig. At may kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Huminto siya nang marinig niya ang mga yabag. May ibang tao sa lugar. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang puno. Mula roon, nakita niya ang isang lalaki na naglalakad papunta sa direksyon ng bahay ni Mang Elias. Ito ay si Benjo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Imposible. Ayon sa baryo, nawawala na si Benjo. Ngunit narito siya. Naglalakad. Ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Hindi siya lumilingon. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang mga hakbang ay tuwid at mekanikal na parang may sumusunod na utos. At ang kanyang mga mata. Kahit sa dilim, kitang-kita ni Marco ang kakaibang liwanag sa mga ito. Hindi iyon normal. Hindi iyon mata ng isang ordinaryong tao. Napaatras si Marco. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng sinabi ni Aling Marta. Hindi lahat ng nakikita ay tao. Habang pinagmamasdan niya, huminto si Benjo sa gitna ng daan. Dahan-dahan itong lumingon. Diretso sa kinaroroonan ni Marco. Napatigil ang kanyang paghinga. Hindi siya gumalaw. Hindi siya kumurap. Sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan sila.
At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang katotohanan. Ang mukha ni Benjo ay unti-unting nag-iba. Hindi pisikal na nagbago, ngunit may kakaibang dilim na tila lumalabas mula sa kanyang mga mata at ekspresyon. Isang presensya na hindi pantao. Isang gutom na hindi kayang itago. At biglang ngumiti si Benjo. Isang ngiting malamig at walang buhay. Naramdaman ni Marco ang matinding takot. Alam niyang nakita siya. At sa isang iglap, kumilos si Benjo. Mabilis. Hindi pangkaraniwan ang bilis. Tumakbo ito patungo sa kanyang direksyon. Napatakbo si Marco. Hindi na niya inisip kung saan siya pupunta. Basta tumakbo siya ng buong lakas. Pilit na nilalayo ang sarili mula sa nilalang na humahabol sa kanya. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Ang kanyang hininga ay mabilis. At sa likod niya, naririnig niya ang yabag ni Benjo. Papabilis. Palapit. Biglang natapa si Marco. Bumagsak siya sa lupa, napasupsop sa damuhan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang presensya sa likod niya. Nandiyan na si Benjo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ito sa kanyang likuran, nakatingin sa kanya. Ngunit hindi na ito ang dating Benjo. Ang kanyang mga mata ay tuluyang nagdilim. Ang kanyang mukha ay tila nawalan ng emosyon. Isa na siyang aswang. Unti-unti itong yumuko, inilalapit ang mukha kay Marco. Hindi ka dapat nakialam, mahinang sabi nito. Hindi makasigaw si Marco. Hindi makagalaw. Ngunit bago pa siya tuluyang maabot ng nilalang, may isang malakas na paggalaw mula sa gilid. Isang mahabang katawan ang biglang sumulpot mula sa damuhan. Ang anaconda. Sa isang iglap, sinugod nito si Benjo. Mabilis nitong kinagat ang balikat ng aswang. Napatras si Benjo at napasigaw. Ngunit hindi siya nakawala. Ang katawan ng ahas ay mabilis na pumulupot sa kanya, mahigpit at walang puwang para makatakas. Nagpumiglas ang aswang, ngunit walang epekto. Unti-unti siyang nawalan ng lakas, hanggang sa tuluyan siyang tumahimik. Nalumo si Marco sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o magpapasalamat. Mula sa dilim, may isang taong lumapit. Si Mang Elias. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng anaconda. Tumingin siya kay Marco. Ngayon, sabi niya, nakita mo na ang katotohanan. Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagkalito. Hindi sila basta tao, dagdag ng matanda. At kung walang gagawa ng paraan, mauubos ang baryo. Tumingin si Marco sa walang galaw na katawan ni Benjo. Unti-unti niyang nauunawaan. Ang mga nawawala, hindi lahat ay biktima. Ang iba ay hindi na tao. Hindi agad nakapagsalita si Marco. Nakatitig lamang siya sa walang galaw na katawan ni Benjo, na kanina lamang ay isang nilalang na handang pumatay. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa rin ang paghinga, at ang kanyang isipan ay tila hindi makasabay sa bilis ng mga pangyayari. Sa kanyang harapan, ang napakalaking anaconda ay nananatiling nakapulupot sa katawan ng aswang. Tila sinisiguradong wala na itong lakas upang gumalaw muli. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang tunog. Tanging ang presensya ng matanda at ng kanyang alaga ang nangingibabaw. Tumayo ka. Mahinang utos ni Mang Elias. Hindi agad kumilos si Marco, ngunit makalipas ang ilang sandali, pilit siyang tumayo kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod. Hindi kita sasaktan, dagdag ng matanda. Kung gusto kitang saktan, kanina pa. Napayuko si Marco. Alam niyang totoo iyon. Kung hindi dahil sa anaconda, baka isa na rin siya sa mga nawawala. Tumingin siya kay Mang Elias. Sino po kayo? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matanda.
Tumingin muna ito sa katawan ni Benjo, saka muling ibinalik ang kanyang tingin kay Marco. Isang bantay, sagot niya. Matagal na. Bantay? Ng ano po? Ngumiti ng bahagya si Mang Elias, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Ang baryong ito, napakunot ang noo ni Marco. Kung ganoon po, bakit hindi ninyo sinasabi sa mga tao? Bakit hindi ninyo ipinapaliwanag ang lahat? Huminga ng malalim ang matanda. Dahil hindi lahat ng katotohanan ay kayang tanggapin, sagot niya. At mas mapanganib ang takot ng tao kaysa sa mismong aswang. Natahimik si Marco. Naalala niya ang mga usapan sa baryo. Ang takot, ang hinala, ang mga bulong. Kung malaman ng lahat ang totoo, baka lalo lamang magulo ang sitwasyon. Dahan-dahang kumilos ang anaconda. Unti-unti nitong binitiwan ang katawan ni Benjo at umatras, ngunit nanatiling alerto. Halika, sabi ni Mang Elias. May kailangan kang malaman. Nagkatubili si Marco, ngunit sa huli ay sumunod siya. Pumasok sila sa lumang bahay. Sa loob, simple lamang ang itsura. May mga lumang gamit, isang mesa, ilang upuan, at mga bagay na tila matagal nang nandyan. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa loob. Parang may nakatagong lihim sa bawat sulok. Umupo si Mang Elias sa isang kahoy na upuan at tinuro ang isa pa. Umupo ka. Sumunod si Marco. Ilang sandali silang nanahimik. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Hindi lahat ng aswang ay halatang aswang, sabi niya. Marami sa kanila, matagal nang nakatira dito sa baryo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga taong kilala mo na hindi na tao. Parang may malamig na tubig na ipinuhos sa buong katawan ni Marco. Hindi po posible. Posible. Putol ni Mang Elias. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Sandaling natahimik ang matanda. Tila may inaalala. Matagal na akong nakikipaglaban sa kanila. Patuloy niya. Bago ka pa ipinanganak. Tumingin si Marco sa kanya, puno ng katanungan. Bakit po kayo? Bakit kayo ang gumagawa nito? Saglit na tumingin sa malayo si Mang Elias. Dahil wala nang iba. Mabigat ang kanyang boses. Dati marami kami, mga bantay, mga taong may kakayahang makita ang tunay na anyo ng aswang. Ngunit isa-isa silang nawala. Pinatay. Hindi lahat, sagot ng matanda. Ang iba, sumuko. Ang iba, naging katulad nila. Napalunok si Marco. Pero kayo po, bakit kayo nagpatuloy? Tahimik si Mang Elias. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita. Dahil may dapat akong tapusin, hindi na nagtanong si Marco. Ramdam niya na may mas malalim na kwento sa likod ng mga salitang iyon. Biglang gumalaw ang anaconda sa loob ng bahay. Pumasok ito mula sa pintuan at dahan-dahang gumapang palapit sa matanda. Hindi na natakot si Marco tulad kanina. Sa halip, napansin niya ang kakaibang ugnayan ng dalawa. Parang hindi lamang amo at alaga. Parang magkaalyado. Hinaplos ni Mang Elias ang ulo ng ahas. Hindi siya ordinaryong hayop, sabi niya. Tumingin si Marco. Kung ganoon po, ano siya? Isang nilalang na matagal nang umiiral, sagot ng matanda. Mas matagal pa sa karamihan ng alam ng tao. Hindi lubos maintindihan ni Marco, ngunit naramdaman niya ang bigat ng sinabi. Siya ang tumutulong sa akin, dagdag ni Mang Elias. At hindi siya basta kumikilos. Kanina po, parang nakinig siya sa inyo. Dahil alam niya kung sino ang dapat at hindi dapat galawin. Tahimik na napaisip si Marco.
Kung ganoon po, bakit hindi ninyo hinahayaan na siya na lang ang gumawa ng lahat? Umiling ang matanda. Dahil may hangganan din siya. At hindi lahat ng laban ay kayang tapusin ng lakas lamang. Tumayo si Mang Elias at lumapit sa bintana. Masyado nang matagal ang katahimikan sa baryo, sabi niya. Ibig sabihin, may naghahanda. Ano po? Ng mas malaking galaw. Napatingin si Marco sa kanya. Mas marami pa po bang aswang? Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit nang magsalita siya, mas mabigat ang kanyang boses. Mas marami kaysa sa inaakala mo. Nanlamig si Marco. Kung totoo yun, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang lahat. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang. Mula sa gabing iyon, hindi na naging pareho ang tingin ni Marco sa baryo. Ang mga dating simpleng mukha na kanyang nakakasalubong araw-araw ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang bawat ngiti ay tila may itinatago. Ang bawat titig ay parang may lihim na hindi niya maabot. Hindi na siya sigurado kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Elias. 350 na tayo. May mga taong kilala mo na hindi na tao. Habang naglalakad siya papunta sa tindahan, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng baryo. May mga tao, ngunit tila mas tahimik ang lahat. Parang may isang bagay na hindi nila sinasabi, ngunit sabay-sabay nilang nararamdaman. Pagdating niya sa tindahan, naroon ang ilang kapitbahay. Marco, tawag ni Aling Marta. Nabalitaan mo ba? Umiling siya. May isa na namang nawala kagabi. Nanikip ang dibdib ni Marco. Sino po? Saglit na natahimik ang matanda bago sumagot. Si Mang Rodel. Napatingin si Marco sa mga tao sa paligid. Si Mang Rodel ay isang pamilyar na mukha sa baryo. Tahimik na tao, madalas makita sa bukid. Wala siyang kaaway. Sigurado po bang nawawala? Tanong ni Marco. Hindi siya umuwi, sagot ng isa. At may nakita kaming bakas malapit sa kagubatan. Natahimik si Marco. Hindi na siya nagtanong pa. Sa kanyang isipan, may isang bagay na malinaw. Hindi lahat ng nawawala ay biktima. Ang iba ay maaaring katulad ni Benjo. Habang nag-uusap ang mga tao, napansin ni Marco ang isang lalaking nakatayo sa gilid. Si Mang Rodel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nandoon ito, tahimik na nakatayo, nakatingin lamang sa grupo. Ngunit walang pumapansin sa kanya. Parang hindi siya nakikita ng iba. Nanlamig si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na hindi ipinapahalata ang kanyang kaba. Manong Rodel? Tawag niya. Unti-unting lumingon ang lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Marco ang parehong presensya na nakita niya kay Benjo. Malamig. Walang emosyon. Hindi pantao. Ngumiti si Mang Rodel. Isang ngiting tila walang buhay. Ayos ka lang ba, Marco? Tanong nito. Napalunok si Marco. Opo, kayo po? Maayos naman, sagot ng lalaki. Bakit mo ako tinatanong? Hindi na nakasagot si Marco. Sa kanyang likuran, patuloy ang usapan ng mga tao tungkol sa pagkawala ni Mang Rodel na para bang wala ito roon. Doon niya tuluyang naunawaan. Hindi na ito ang tunay na Mang Rodel. Unti-unti siyang umatras. May pupuntahan lang po ako, sabi niya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang umalis sa lugar. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang bahay, ramdam niya ang kabigatan ng kanyang nalaman. Kung si Mang Rodel ay isang aswang, ilang pa ang katulad niya? At gaano na katagal itong nangyayari? Hindi siya mapakali. Sa huli, nagpasya siyang bumalik kay Mang Elias.
Pagdating niya sa lumang bahay, hindi na siya nagkatubili. Kumatok siya. "Pumasok ka," narinig niyang sabi mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Naroon ang matanda, nakaupo, at ang anaconda ay nakapulupot sa gilid ng silid. "May nakita ka na naman," sabi ni Mang Elias. Hindi na nagulat si Marco. "Opo," sagot niya. "Si Mang Rodel, hindi na po siya tao." Tumango ang matanda. "Alam ko," napatingin si Marco. "Alam ninyo po, matagal ko na siyang minamasdan. Kung ganoon po, bakit hindi ninyo siya pinipigilan?" Tahimik si Mang Elias. Pagkatapos ay tumayo siya dahil hindi pa siya ang pinakamalaking problema. Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Lumapit ang matanda sa bintana at tumingin sa labas. "May mas mataas sa kanila," sabi niya. "May namumuno." Naramdaman ni Marco ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang likod. "Isang matagal nang nakatago," dagdag ni Mang Elias. "At ngayon, nagsisimula na siyang kumilos muli. Paano po ninyo nalaman?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin siya sa anaconda. Ang ahas ay bahagyang gumalaw, tila nakakaunawa. "Dahil ramdam namin," sagot niya. Natahimik si Marco. May mas malaking panganib, mas malalim, mas mapanganib kaysa sa mga aswang na nakita niya. "Anong gagawin po natin?" tanong niya. Dahan-dahang humarap si Mang Elias sa kanya. Sa kanyang mga mata, makikita ang bigat ng mga darating. "Hindi natin," sabi niya. Saglit na natahimik si Marco. "Ako lang." Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang matanda. "Maliban na lang kung handa ka." Napatingin si Marco sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung kakayanin niya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na siya maaaring umatras. Kung mananatili siyang walang ginagawa, maaaring isa rin siya sa mga susunod na mabiktima. Dahan-dahan siyang tumango. "Opo," sabi niya. "Handa po ako." Sandaling nanahimik si Mang Elias. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. "Kung ganoon," sabi niya, "simula na ang tunay mong pagsubok." Sa labas, unti-unting dumilim ang langit. At sa kailaliman ng baryo, may mga matang nagmamasid. Tahimik. Naghihintay. Matapos ang kanyang sinabi, ramdam niya ang bigat ng desisyon na kanyang ginawa. Hindi na ito basta kuryosidad lamang. Hindi na ito simpleng pag-usisa sa misteryo ng baryo. Ito ay isang landas na walang kasiguraduhan kung saan siya dadalhin. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Mang Elias. "Ang laban na papasukin mo," sabi ng matanda. "Hindi tulad ng iniisip mo. Hindi ito laban ng lakas lang." Tumango si Marco. "Handa po akong matuto." Dahan-dahang lumapit si Mang Elias at tumigil sa harap niya. "Kung ganoon," sabi niya, "magsisimula tayo sa pinakauna." Biglang gumalaw ang anaconda sa kanilang tabi. Dahan-dahan itong umangat. Ang ulo nito ay nakaharap kay Marco. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi pa rin nawawala ang takot niya sa nilalang, kahit pa alam niyang ito ang nagligtas sa kanya. "Lumapit ka," utos ni Mang Elias. Nagkatubili si Marco. Ngunit sa huli, gumawa siya ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa anaconda. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ramdam niya ang init ng hininga ng ahas. "Hindi kanya sasaktan," sabi ng matanda. "Kung may masama kang balak, kanina pa niya iyon ginawa." Huminga ng malalim si Marco. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Saglit siyang nagkatubili. Ngunit sa huli, hinawakan niya ang balat ng anaconda. Malamig, makinis,
Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may buhay na higit pa sa karaniwang hayop. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may dumaloy na malamig na enerhiya mula sa kanyang kamay, papunta sa kanyang buong katawan. Napapikit siya. At sa kanyang isipan, may mga imahe na biglang lumitaw. Mga anino, mga muka, mga matang kumikislap sa dilim. Bigla siyang napaatras. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ano po yon? Tanong niya. Hingal. Tahimik si Mang Elias. Iyon ang kakayahan na kailangan mong matutunan, sagot niya. Napatingin si Marco. Makita ang hindi nakikita. Natahimik ang binata. Hindi sapat ang mata para makilala ang aswang. Dagdag ng matanda. Kailangan mong maramdaman. Pero paano po? Sanayin mo ang sarili mo. Lumakad si Mang Elias palabas ng bahay. Sumunod si Marco. Sa labas, unti-unti nang lumalalim ang gabi. May isa tayong susubukan, sabi ng matanda. Ano po yon? Tingnan kung kaya mo nang makita ang totoo. Naglakad sila patungo sa baryo. Tahimik ang kanilang paglalakad. Walang nagsasalita. Ngunit bawat hakbang ay may dalang tensyon. Pagdating nila sa gitna ng baryo, may ilang tao pa nagising. May nag-uusap, may naglalakad, at may mga nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Tumingin ka sa kanila, sabi ni Mang Elias. Ginawa iyon ni Marco. Normal. Walang kakaiba. Isara mo ang iyong mga mata, utos ng matanda. Sumunod siya. Alalahanin mo ang naramdaman mo kanina. Huminga ng malalim si Marco. Sinubukan niyang balikan ang pakiramdam nang hawakan niya ang anaconda. Ang malamig na enerhiya. Ang kakaibang daloy. Unti-unti, naramdaman niya itong muli. Ngayon, sabi ni Mang Elias, buksan mo ang iyong mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang paningin. Ang ilang tao sa paligid ay nanatiling normal. Ngunit may ilan. May kakaiba. May bahagyang anino na tila nakapalibot sa kanilang katawan. Ang kanilang mga mata ay tila mas madilim, mas malamig. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Manong Elias, bulong niya. Alam mo na ngayon, sagot ng matanda. Dahan-dahang itinuro ni Marco ang isang lalaki. Siya po, isang aswang, sabi ni Mang Elias. Nanlamig si Marco. Hindi lang isa, may dalawa pa. Tatlo. Ilang sandali siyang hindi makagalaw. Hindi sila umaatake basta-basta. Paliwanag ng matanda. Naghihintay sila. Nagmamasid. Ngunit ngayong alam mo na kung sino sila. Huminto siya. At dahil nakita mo na sila, parang may biglang bumigat sa paligid. Unti-unting napansin ni Marco ang pagbabago. Ang mga taong mayalino ay unti-unting tumikil sa kanilang ginagawa. Isa-isa silang lumingon. Diretso sa kanya. Napatigil ang paghinga ni Marco. Alam niyang nahuli na siya. Manong Elias, nanginginig niyang sabi. Ngunit hindi na siya pinatapos ng matanda. Tumakbo ka, utos niya. At sa sandaling iyon, kumilos ang mga aswang. Mabilis. Hindi pangkaraniwan ang galaw. Dire-diretso silang tumakbo papunta kay Marco. Napatakbo siya. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay makalayo. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mabilis na yabag. Papabilis. Papapalapit. Ngunit bago pa siya maabutan, may isang malaking anino ang sumulpot mula sa gilid. Ang anaconda. Sa isang iglap, hinarang nito ang mga aswang.
Mabilis nitong pinulupot ang isa. Ang dalawa ay umatras, ngunit nanatiling nakatingin. Sa kanilang mga mata, makikita ang galit. At isang bagay pa, pagkilala. Alam nila kung sino ang matanda. At alam nila kung sino na ngayon si Marco. Sa malayo, nakatayo si Mang Elias. Tahimik, ngunit matatag. Hindi ka na nila hahayaan, sabi niya kay Marco. Tandaan mo yan. Napatigil si Marco. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang kanyang naramdaman. May halong tapang. Dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na malinaw. Ang laban ay hindi na maiiwasan. Mula sa gabing iyon, hindi na muling naging payapa ang baryo para kay Marco. Hindi na siya basta nakakagalaw ng walang iniisip. Hindi na siya makatingin sa mga tao ng walang pagdududa. Ang bawat anino ay tila may lihim. Ang bawat galaw ay may kahulugan. At higit sa lahat, alam na ng mga aswang ang kanyang mukha. Habang naglalakad siya pauwi kasama si Mang Elias, ramdam niya ang bigat ng hangin sa paligid. Parang may mga matang nakamasid mula sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi ka na nila titigilan, sabi ni Mang Elias habang patuloy sa paglalakad. Tahimik si Marco. Bakit po? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Dahil nakita mo sila? Sagot ng matanda. At ang sino mang nakakakita sa kanila ay nagiging banta. Napatingin si Marco sa lupa. Kung ganoon po, mali po ba ang ginawa ko? Huminto si Mang Elias. Dahan-dahan siyang humarap kay Marco. Hindi, sabi niya. Mas mapanganib ang hindi mo alam. Natahimik si Marco. Ngunit tandaan mo, dagdag ng matanda. Mula ngayon, bawat galaw mo ay may kapalit. Muling naglakad si Mang Elias. Sumunod si Marco, mas mabigat na ang kanyang mga hakbang kaysa kanina. Pagdating nila sa bahay ng matanda, agad na pumasok ang anaconda. Tila alam na nito ang dapat gawin. Dahan-dahan itong gumapang sa loob at pumwesto sa isang sulok. Dito ka muna, sabi ni Mang Elias. Hindi ka ligtas sa sarili mong bahay. Nagulat si Marco. Pero po, makikinig ka kung gusto mong mabuhay. Putol ng matanda. Wala nang nasabi si Marco. Tahimik siyang umupo sa isang upuan habang si Mang Elias ay naglabas ng ilang lumang bagay mula sa isang kahon. May mga lumang tela, kakaibang simbolo, at ilang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi sapat ang lakas, sabi ng matanda habang inaayos ang mga iyon. Kailangan mong matutunan kung paano mabuhay sa gitna ng dilim. Ano po ang mga yan? Tanong ni Marco. Mga bagay na ginagamit ko para makilala at mapigilan sila, sagot ni Mang Elias. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng tela na may nakaukit na simbolo. Ilagay mo ito sa katawan mo. Tinanggap iyon ni Marco at dahan-dahang isinabit sa kanyang leeg. Makakatulong po ba ito? Hindi ka nito ililigtas, sagot ng matanda. Ngunit bibigyan ka nito ng kaunting oras. Nanlamig si Marco sa sagot na iyon. Ngayon, sabi ni Mang Elias, kailangan mong matutong makinig. Makinig po sa ano? Sa paligid mo. Natahimik ang silid. Walang tunog. Walang galaw. Ngunit unti-unti may napansin si Marco. Isang mahinang ingay. Parang may gumagalaw sa labas. Napatingin siya sa pinto. May tao po ba sa labas? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Mang Elias. Sa halip, tumingin siya sa anaconda. Ang ahas ay bahagyang gumalaw. Ang ulo nito ay nakatuon sa pintuan. Hindi tao, sabi ng matanda.
Nanikip ang dibdib ni Marco. Unti-unting lumakas ang tunog. Mga yabag. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Napaatras si Marco. Manong Elias. Tumahimik ka. Utos ng matanda. Ang ilaw sa loob ng bahay ay tila mas lalong humina. At sa labas, may mga anino na dumaan sa bintana. Isaiah. 2, 3, at mas marami pa. Hinahanap ka nila, bulong ni Mang Elias. Hindi makapagsalita si Marco. Biglang may kumatok sa pinto. Isang mabagal na katok. Marco, nanlaki ang mga mata ng binata. Kilalang kilala niya ang boses. Ikaw ba yan, anak? Boses yon ng kanyang ina. Napaatras siya. Manong Elias, sinanay ko po yan. Umiling ang matanda. Huwag kang lalapit. Ngunit muling kumatok ang nasa labas. Mas malakas na. Marco, buksan mo ang pinto. Nanginginig si Marco. Bakit po? Bakit narito siya? Tahimik si Mang Elias. At bakit gabi na? Dahan-dahang naunawaan ni Marco. Hindi iyon ang kanyang ina. Unti-unti siyang umatras. Hindi siya yan, bulong niya sa sarili. Biglang tumigil ang katok. Tahimik ang lahat. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, isang malakas na kalabog ang narinig. Para bang may bumangga sa pinto. Sunod-sunod, mas malakas, mas agresibo. Ang pinto ay bahagyang umuga. Hindi sila titigil, sabi ni Mang Elias. Tumayo siya at tumingin sa anaconda. Handa ka na? Dahan-dahang umangat ang ulo ng ahas. Sa mga mata nito, makikita ang kakaibang talas. Handa. Lumapit si Mang Elias kay Marco. Manatili ka sa likod ko, sabi niya. Napatango si Marco kahit nanginginig pa. Muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog. At sa pagkakataong iyon, bahagyang bumukas ang pinto. Mula sa siwang, may kamay na pumasok. Mahaba, maitim, hindi na pantao. At sa labas, may mga matang kumikislap sa dilim. Tahimik, ngunit puno ng gutom. Sa loob ng bahay, humigpit ang kapit ni Marco sa kanyang sarili. Habang si Mang Elias ay nanatiling nakatayo, matatag. At sa kanyang tabi, ang anaconda ay dahan-dahang gumalaw. Handa na sa susunod na laban. Dahil sa gabing iyon, hindi na lamang sila nagtatago. Sila na ang haharap sa dilim. Hindi na napigilan ang pagyanig ng pinto. Sunod-sunod ang malalakas na bangga mula sa labas. At sa bawat hampas ay tila unti-unting sumusuko ang kahoy na matagal nang kinain ng panahon. Ang siwang sa gitna ay lumalaki at mula roon ay sumisilip ang mga kamay na hindi na maituturing na pantao. Mahahaba ang mga daliri, maitim, at tila may sariling buhay. Napaatras si Marco, halos mapaupo sa sahig. Manong Elias, nanginginig niyang bulong. Ngunit hindi gumalaw ang matanda. Nakatayo lamang siya sa harap ng pinto. Hawak ang kanyang lampara at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unti-unting pagbukas nito. Hindi sila papasok ng basta-basta, sabi niya. Hanggat hindi sila inaanyayahan o napapasuko ang harang. Muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na bangga. Sa pagkakataong iyon, may bahagi ng pinto ang nabasag. Isang piraso ng kahoy ang tumilapon sa loob. At mula sa butas, may isang matang sumilip. Maitim, malalim, at puno ng gutom. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi na siya makagalaw. Marco, tawag ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Muli, ang boses ng kanyang ina. Anak, buksan mo ang pinto.
Napapikit si Marco. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Hindi niya alam kung paano lalabanan ang naririnig. Hindi siya yan. Maring sabi ni Mang Elias, huwag mong papakinggan. Ngunit muling nagsalita ang nasa labas. Mas malambing. Mas pamilyar. Anak, natatakot ako. Parang may kumurot sa puso ni Marco. Halos hindi niya mapigilan ang sarili na lumapit. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang tabi. Ang anaconda. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa kanya at bahagyang umangat ang ulo, tila hinaharangan siya. Parang pinapaalala, huwag kang lalapit. Huminga ng malalim si Marco. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit niyang inalala ang sinabi ni Mang Elias. Hindi lahat ng naririnig ay totoo. Unti-unti niyang pinigilan ang kanyang sarili. At sa sandaling iyon, nagbago ang tono ng boses sa labas. Nawala ang lambing. Napalitan ng galit. Buksan mo ang pinto! Sigaw nito. Kasabay noon, isang malakas na bangga ang muling tumama sa pinto. Tuluyan itong bumigay. Bumukas ito ng malakas. At mula sa dilim, isa-isang pumasok ang mga anino. 3, 4, 5, mga aswang. Ang kanilang mga katawan ay tila tao pa rin, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at hindi pantay. At sa unahan nila, isang anyo na kamukha ng ina ni Marco. Ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagkatao. Napaluhod si Marco sa takot. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng lakas, biglang kumilos ang anaconda. Mabilis, tahimik, ngunit nakamamatay. Sa isang iglap, sinugod nito ang nasa unahan. Ang nilalang na may anyo ng kanyang ina ay hindi nakaiwas. Kinagat ito ng ahas sa leeg. Napaatras ang ibang aswang, ngunit hindi sila umatras ng tuluyan. Sa halip, sabay-sabay silang sumugod. Manatili ka dyan! Sigaw ni Mang Elias kay Marco. Lumapit ang matanda sa gitna ng silid, hawak ang kanyang lampara. Sa kanyang kabilang kamay, may hawak siyang isang maliit na bagay na hindi agad napansin ni Marco. Isang matulis na bakal. Habang papalapit ang mga aswang, itinaas ni Mang Elias ang kanyang kamay. Atras! Malakas niyang utos. Sa isang iglap, tila may pumigil sa mga nilalang. Hindi sila tuluyang huminto, ngunit ang kanilang galaw ay bumagal. Parang may nakaharang na hindi nakikita. Ngunit hindi iyon sapat. Ang isa sa kanila ay sumugod pa rin. Diretso kay Mang Elias. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na kumilos ang anaconda. Pinulupot nito ang aswang. Mahigpit. Walang kawala. Ang iba ay nagsimulang umatake mula sa gilid. Ngunit si Mang Elias ay hindi na umatras. Mabilis siyang kumilos, iwas sa bawat galaw ng mga nilalang, habang ginagamit ang kanyang hawak na bakal upang pigilan ang mga ito. Hindi siya mabilis tulad ng mga aswang. Ngunit bawat galaw niya ay may layunin. Tiyak. Eksakto. Sa likod, nanginginig si Marco. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ngunit sa kanyang harapan, nakikita niya ang laban. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Hindi ito basta laban ng tao at nilalang. Ito ay laban ng matagal ng lihim laban sa dilim na matagal nang nagtatago. Biglang may isang aswang ang nakalusot. Mabilis itong tumalon papunta kay Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala siyang oras para umiwas. Ngunit bago pa siya maabot, may isang katawan na humarang. Ang anaconda. Sa isang iglap, sinunggaban nito ang nilalang. Napahinto ang lahat. Ang natitirang mga aswang ay umatras. Unti-unti. Tahimik.
at isa-isa silang nawala sa dilim. Parang hindi sila nagtagumpay. Parang may mas malalim silang dahilan. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, bumagsak si Marco sa sahig. Hindi niya alam kung paano siya nakaligtas. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang susunod. Lumapit si Mang Elias sa kanya. "Ngayon," sabi ng matanda, "alam mo na kung gaano sila kalakas." Napatingin si Marco sa kanya. At sa kanyang mga mata, makikita ang pagbabago. Hindi na lamang takot, kundi isang matinding katotohanan na ang laban na kanyang pinasok ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Mabigat ang katahimikan matapos ang laban. Ang dating pinto ng bahay ay wasak. Ang sahig ay may bakas ng labanan. At ang hangin ay tila hindi pa rin humuhupa sa tensyon na iniwan ng mga aswang. Sa isang sulok, dahan-dahang gumalaw ang anaconda. Unti-unting lumuluwag ang pagkakapulupot nito sa isang wala ng galaw na katawan. Tahimik lamang si Marco. Nakaupo siya sa sahig, nakatingin sa wala. Hindi pa rin niya lubos matanggap ang mga nangyari. Ang takot ay nandoon pa rin, ngunit may halo na itong pag-unawa. Unti-unti, nagiging malinaw sa kanya na ang mundong kanyang kinalakihan ay hindi pala buo ang kanyang pagkakaalam. Lumapit si Mang Elias. Umupo siya sa tapat ni Marco at saglit na pinagmasdan ng binata. "Hindi ka na maaaring bumalik sa dati mong buhay," mahinang sabi niya. Hindi sumagot si Marco. Alam na niya iyon. Kung gusto mong mabuhay, dagdag ng matanda, kailangan mong maintindihan kung sino ang kalaban mo. Dahan-dahang tumingin si Marco. "Sino po ba talaga sila?" Tahimik sandali si Mang Elias. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas, sa madilim na kagubatan. "Hindi sila basta nilalang na basta na lang lumitaw," sabi niya. "May pinagmulan ang lahat." Natahimik ang paligid. At ang pinagmulan na iyon ay matagal nang nakatago sa baryong ito. Napakunot ang noo ni Marco. "Sa baryo po?" Tumango ang matanda. Matagal na panahon na ang nakalipas bago pa dumating ang karamihan sa mga tao dito. May isang grupo ng mga taong naghahanap ng kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan po? Kapangyarihan na hindi dapat hawakan ng tao. Bahagyang nanlamig si Marco. "Ano po ang ginawa nila?" "May tinawag sila," sagot ni Mang Elias. "Isang nilalang na hindi bahagi ng mundong ito." Natahimik si Marco. "Hindi nila kinaya ang kapangyarihan," patuloy ng matanda. "At isa-isa silang nagbago. Silang mga unang aswang." Napayuko si Marco. "Kung ganoon po, sila ang pinagmulan." "Hindi pa," sagot ni Mang Elias. "May mas mataas sa kanila." Unti-unting tumingin ang matanda sa kadiliman. Ang tinawag nila ay nanatili. Nanikip ang dibdib ni Marco. "Nasaan po siya ngayon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit nang magsalita siya, mabigat ang kanyang tinig. "Nandito lang." Parang biglang lumamig ang paligid. "Sa baryo?" "Oo," sagot ni Mang Elias. Matagal na siyang natutulog. Ngunit ngayon, nagigising na siya. Tahimik si Marco. Siya ang dahilan kung bakit dumarami ang mga aswang, dagdag ng matanda. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Napatingin si Marco sa sahig. "Kung ganoon po, paano natin siya matatalo?" Hindi agad sumagot si Mang Elias. Sa halip, tumingin siya sa anaconda. Ang ahas ay bahagyang gumalaw, tila may naaalala. "Hindi siya madaling labanan," sabi ng matanda. "Hindi siya tulad ng iba." "Kung ganoon po, may paraan ba?" Huminga ng malalim si Mang Elias. "Meron." Napatingin si Marco. Ngunit may kapalit. Hindi na nagtanong si Marco.
kung ano iyon. Ramdam niya na mabigat ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Bakit po ninyo ginagawa ito? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Pwede naman kayong umalis na lang. Tahimik ang matanda. Matagal bago siya sumagot. Dahil ako ang may kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano po? Dahan-dahang tumingin si Mang Elias sa kanya. Isa ako sa mga taong naghahanap ng kapangyarihan. Parang tumigil ang oras. Ibig sabihin po, kayo. Kasama ako sa nagpakawala ng kadilimang ito. Putol niya. Hindi makapagsalita si Marco. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Ngunit hindi ko hinayaan na tuluyan itong kumalat, dagdag ng matanda. Kaya ako nanatili para pigilan sila. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas sila. Tahimik ang lahat. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Hanggang sa tuluyang tumayo si Mang Elias. Kung gusto mong tumulong, sabi niya kay Marco, kailangan mong maging handa sa katotohanan. Tumayo rin si Marco. Handa po ako. Hindi na siya umatras. Hindi na siya nag-alinlangan. Dahan-dahang tumango si Mang Elias. Kung ganoon, sabi niya, oras na para makita mo ang mas malalim na bahagi ng baryo. May lugar dito na hindi alam ng karamihan. Ano pong lugar? Tumingin ang matanda sa kagubatan. Ang pinagmulan. Nanlamig si Marco. Sa kanyang dibdib, muling bumalik ang takot. Ngunit ngayon, mas matindi ang kanyang determinasyon. Dahil alam niyang ang laban na kanilang haharapin ay hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong baryo at marahil para sa kanyang sariling buhay. Madilim pa ang langit nang umalis sina Mang Elias at Marco. Hindi sila naghintay ng liwanag ng araw. Ayon sa matanda, mas ligtas ang paggalaw kapag hindi sila nakikita ng iba, lalo na ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa baryo. Tahimik ang kanilang paglalakad papunta sa kagubatan. Sa bawat hakbang, ramdam ni Marco ang kakaibang bigat sa paligid. Hindi ito katulad ng dati niyang pakiramdam sa lugar na iyon. Ngayon, parang bawat puno ay may lihim, bawat anino ay may mata. At sa likod nila, dahan-dahang gumagapang ang anaconda. Tahimik. Ngunit handa. Malapit na tayo, sabi ni Mang Elias. Hindi sumagot si Marco. Mas pinili niyang ituon ang kanyang pansin sa paligid. Bigla siyang napahinto. Manong Elias, anong nararamdaman mo? Tanong agad ng matanda. Huminga ng malalim si Marco. May kakaiba, sabi niya. Parang may humihila. Tumango si Mang Elias. Iyon ang lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Unti-unting nagbago ang itsura ng kagubatan. Ang mga puno ay mas matataas, mas siksik, at ang liwanag ng buwan ay halos hindi na makapasok. Ang hangin ay naging malamig, at may kakaibang amoy na hindi maipaliwanag. Hindi bulok, hindi sariwa, kundi parang matagal nang nakatago. Dito, sabi ni Mang Elias habang humihinto. Sa kanilang harapan, may isang bahagi ng lupa na tila naiiba. May mga lumang bato na nakahanay sa bilog. At sa gitna nito, isang hukay. Hindi malalim, ngunit sapat para makita ang kadiliman sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ito po ba? Ang simula, sagot ng matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng hukay. Sumunod si Marco kahit ramdam niya ang kaba. Habang nakasilip siya sa loob, may naramdaman siyang kakaiba. Parang may tumitingin sa kanya mula sa kailaliman. Napaatras siya.
May nararamdaman po ako, sabi niya. Hindi yan pakiramdam lang, sagot ni Mang Elias. May naroon talaga. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang presensya. Tahimik, ngunit buhay. Hindi pa siya ganap na nagigising, sabi ng matanda. Ngunit malapit na. Paano po natin siya pipigilan? Hindi agad sumagot si Mang Elias. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ng hukay at inilagay ang kanyang kamay sa lupa. May paraan, sabi niya. Ngunit kailangan natin siyang harapin. Nanlamig si Marco. Haharapin po? Tumango ang matanda. Hindi natin siya matatalo kung hindi natin siya makikita. Biglang gumalaw ang anaconda sa kanilang likuran. Ang ulo nito ay nakataas, nakatingin sa paligid. May paparating, sabi ni Mang Elias. Agad na tumayo si Marco. Tao po ba? Umiling ang matanda. Hindi. Mula sa dilim ng kagubatan, may mga anino na unti-unting lumabas. Isa, dalawa, marami, mga aswang. Ngunit hindi sila tulad ng mga nakita ni Marco noon. Mas mabigat ang kanilang presensya, mas madilim, mas tahimik. At sa gitna nila, may isang nilalang na kakaiba. Hindi ito gumagalaw tulad ng iba. Nakatingin lamang, diretso kay Mang Elias. Naramdaman ni Marco ang lamig sa kanyang likod. Siya na ba yon? Bulong niya. Hindi sumagot si Mang Elias. Ngunit ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Hindi pa, sabi niya. Ngunit malapit sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang, tila lumalakas ang presensya nito. Ang ibang aswang ay umatras, nagbibigay daan. Parang may paggalang, parang may takot. Huminto ito ilang hakbang mula sa kanila. At bumalik ka pa, sabi nito sa mababang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nagsasalita ito. At may kasama ka pa. Tumingin ito kay Marco. Parang sinusuri siya. Parang tinitimbang. Isa pang makakakita, dagdag nito. Humakbang si Mang Elias sa harap ni Marco. Hindi ka na dapat lumabas, sabi niya sa nilalang. Ngumiti ito. Isang malamig na ngiti. Hindi mo na ako kayang pigilan. Biglang lumakas ang hangin. Ang lupa ay bahagyang umuga. At mula sa hukay, may lumabas na mas malamig na presensya. Hindi pa nakikita, ngunit ramdam. Parang may nagigising. Napatigil si Marco. Manong Elias, manatili ka sa likod ko. Maring sabi ng matanda. Ang anaconda ay umangat ang ulo, handang umatake. Ngunit hindi pa ito kumikilos. Ang nilalang sa harap nila ay bahagyang tumawa. Malapit na, sabi nito. At wala ka nang magagawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang mas malalim na takot kaysa dati. Hindi dahil sa mga aswang, kundi dahil sa kung ano ang nasa ilalim ng lupa. Isang bagay na hindi pa niya nakikita. Ngunit alam niyang hindi dapat magising. At doon niya naunawaan. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Hindi na gumalaw si Marco. Sa kanyang harapan, ang hukay ay tila humihinga. Banayad ngunit malinaw. Ang lupa sa paligid nito ay bahagyang nanginginig. At ang hangin ay naging mas mabigat. Parang may presensyang unti-unting umaakyat mula sa kailaliman. Hindi pa nakikita, ngunit ramdam. Mas matindi kaysa sa anumang aswang na kanyang nasilayan. Manong Elias, mahinang tawag ni Marco. Ngunit hindi tumingin ang matanda. Nakatitig lamang ito sa hukay. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding konsentrasyon. Ngayon pa lang, sabi niya,
Kailangan mong maging matatag. Sa paligid nila, ang mga aswang ay unti-unting pumuwesto, tila naghihintay. Hindi sila sumugod, hindi sila umatake. Para bang may mas mahalaga silang hinihintay. Sa gitna nila, ang nilalang na kakaiba ay nanatiling nakatayo. Tahimik. Ngunit nangingibabaw. Matagal kitang hinintay, sabi nito kay Mang Elias. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inilapit sa lupa. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Ngumiti ang nilalang. Matagal nang huli. Biglang lumakas ang pagyanig ng lupa. Napatras si Marco. Ang hukay ay bahagyang lumawak. At mula rito ay may umusbong na mas makapal na kadiliman. Parang usok, ngunit mas mabigat. Mas buhay. Napapikit si Marco sa lakas ng presensya. Parang may tumitingin sa kanyang kaluluwa. Hindi mo dapat binuksan ito, sabi ni Mang Elias sa mababang tinig. Ako? Sagot ng nilalang. Ikaw ang nagsimula. Natahimik ang matanda. Walang pagtanggi. Walang paliwanag. Tanging katahimikan. Unti-unting gumalaw ang anaconda. Hindi ito umatras. Sa halip, pumwesto ito sa harap ni Mang Elias. Ang ulo nito ay nakataas, nakaharap sa hukay. Handa. Hindi ka pa rin nagbabago, sabi ng nilalang. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa lakas na hindi mo lubos na uunawaan. Mas mabuti na iyon, sagot ni Mang Elias, kaysa sa tuluyang sumuko sa dilim. Biglang umalingaw-ngaw ang isang mabigat na tunog mula sa hukay. Hindi ito sigaw, hindi rin ito hangin, kundi parang isang mabagal na paghinga. Malalim, mabigat, at buhay. Napaatras si Marco. Ang kanyang katawan ay hindi na halos makagalaw. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay na kanyang napansin. Ang anaconda, hindi natatakot. Sa halip, mas lalo itong naging alerto. Parang may matagal na itong hinihintay. Marco? Tawag ni Mang Elias. Mahirap man, nagawa niyang tumingin sa matanda. Kung may oras ka pang umatras, sabi nito. Ngayon na iyon. Natahimik si Marco. Tumigil ang kanyang paghinga sandali. Tumingin siya sa hukay, sa mga aswang, sa matanda, at sa ahas na hindi umaatras. Unti-unti, umiling siya. Hindi na po, sabi niya. Bahagyang tumango si Mang Elias. Kung ganoon, manatili ka sa likod ko. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang nilalang sa harap nila. Itinaas nito ang kanyang kamay. At ang mga aswang ay sabay-sabay na sumugod. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Marco. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. At sa kanyang isipan, binalikan niya ang pakiramdam na kanyang natutunan. Ang malamig na daloy. Ang kakaibang pakiramdam. Unti-unti, muling nagbago ang kanyang paningin. Nakikita niya ang galaw ng mga aswang. Mas malinaw. Mas mabagal. Ngayon, sigaw ni Mang Elias. Mabilis na kumilos ang anaconda. Sinunggaban nito ang unang aswang habang si Mang Elias ay humarap sa dalawa pa. Sa likod, si Marco ay umatras ng kaunti, ngunit hindi nawala ang kanyang pokus. Sa unang pagkakataon, hindi siya tuluyang natakot. Sa halip, naging handa siya. Ngunit bago pa man matapos ang unang bugso ng labanan, may mas malakas na pagyanig ang naramdaman. Mas matindi, mas malalim, at mula sa hukay, may isang anyo na unti-unting lumitaw. Hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit sapat para makita ang laki nito.
at sapat para maramdaman ang kapangyarihan nito. Tumigil sandali ang lahat. Kahit ang mga aswang, kahit ang nilalang na kanilang kaharap, lahat ay tila nagbigay daan. Unti-unting umangat ang presensya mula sa hukay. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco. Ito na ang pinagmulan. Ito ang matagal nang nakatago. At ngayon, ito ay tuluyan ng nagigising. Humigpit ang kamao ni Mang Elias. At sa kanyang tabi, ang anaconda ay hindi umatras. Dahil alam nila, ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng kapalaran ng buong baryo. Hindi na umatras si Mang Elias. Sa kanyang harapan, ang anyong unti-unting umaangat mula sa hukay ay hindi pa ganap na nakikita, ngunit sapat na upang maramdaman ang bigat ng presensya nito. Ang hangin ay tila huminto at ang paligid ay nawalan ng tunog. Kahit ang mga aswang ay hindi na agad gumagalaw. Para bang may iisang nilalang na kinatatakutan nilang lahat. Lumabas ka na, mababang sabi ni Mang Elias. Unti-unting gumalaw ang kadiliman mula sa hukay. Hindi ito parang usok na tinatangay ng hangin. Ito ay parang buhay, parang may sariling isip. At habang umaangat ito, unti-unting nabubuo ang isang anyo. Malaki. Hindi malinaw ang hugis, ngunit may dalawang bahagi na tila mga mata na kumikislap sa napakalalim na dilim. Nanikip ang dibdib ni Marco. Hindi niya kayang tumingin ng matagal. Parang hinihigop nito ang kanyang lakas. Manong Elias, mahinang tawag niya. Manatili ka sa likod ko, sagot ng matanda. Hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Sa gilid, ang anaconda ay bahagyang gumalaw. Ang katawan nito ay pumulupot sa lupa. Tila naghahanda sa isang malaking pag-atake. Ngunit hindi pa ito kumikilos. Ang nilalang mula sa hukay ay tuluyang umangat. Hindi ito ganap na katawan. Ito ay parang pinagsamang anino at laman. Isang bagay na hindi dapat umiiral. At narito ka pa rin, sabi nito sa mababang tinig. Ang boses nito ay hindi malakas. Ngunit ramdam sa buong paligid. Hindi ka pa rin natututo. Tahimik si Mang Elias. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang hawak na bakal. Hindi kita hahayaang tuluyang gumising, sagot niya. Bahagyang gumalaw ang nilalang. Parang ngumiti. Hindi mo na ako mapipigilan. Sa likuran nito, ang mga aswang ay unti-unting lumuhod. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagsunod. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Sumasamba sila, bulong niya. Oo, sagot ni Mang Elias. Siya ang pinanggagalingan ng kanilang lakas. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat galaw nito, ang lupa ay bahagyang gumagalaw. At ang presensya nito ay lalong bumibigat. Matagal kitang hinintay, sabi nito. At ngayon, ikaw na mismo ang lalapit sa akin. Humigpit ang panga ni Mang Elias. Hindi ako lalapit para sumuko. Hindi, sagot ng nilalang. Lalapit ka para matapos. Biglang kumilos ang isa sa mga aswang. Sumugod ito mula sa gilid, papunta kay Marco. Ngunit bago pa ito makalapit, mabilis na gumalaw ang anaconda. Sa isang iglap, hinagip nito ang nilalang at pinulupot. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang reaksyon. Ang aswang ay hindi agad humina. Sa halip, tila lumakas pa. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Bakit po? Mas malakas sila kapag malapit siya, sagot ni Mang Elias. Biglang naputol ang atensyon nila nang ang nilalang mula sa hukay ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, napahinto ang anaconda. Hindi ito nakagalaw. Parang may pumipigil. Hindi na siya sapat, sabi ng nilalang. Nanlamig si Marco. Kung pati ang anaconda ay hindi makagalaw,
Ano pa ang laban nila? Ngunit sa sandaling iyon, may ginawa si Mang Elias. Mabilis niyang inilapit ang kanyang kamay sa lupa at may binigkas sa mababang tinig. Hindi maintindihan ni Marco ang mga salita. Ngunit sa bawat salitang iyon, tila may nagbabago sa paligid. Unti-unting gumalaw muli ang anaconda. Dahan-dahan, ngunit may lakas. At sa isang iglap, mas humigpit ang pagkakapulupot nito sa aswang. Napaatras ang iba. Ngunit ang nilalang ay hindi gumalaw. Sa halip, lalo itong naging tahimik. Mas mapanganib. Hindi mo pa rin tinatanggap, sabi nito. Hindi ko kailanman tatanggapin, sagot ni Mang Elias. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tunog mula sa nilalang. Hindi ito sigaw, kundi parang galit na hindi pa lubos na ilalabas. Kung ganoon, sabi nito. Sa isang iglap, kumilos ang lahat ng aswang. Sabay-sabay. Mas mabilis. Mas agresibo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Marco. Sa halip, pinilit niyang gamitin ang kanyang natutunan. Tiningnan niya ang bawat galaw. Pinakiramdaman ang bawat presensya. At sa unang pagkakataon, nagawa niyang umiwas. Isang aswang ang sumugod. Ngunit nakaiwas siya. Isa pa. Nakagalaw siya. Bagaman hindi pa perpekto, nagsisimula na siyang matuto. Sa gitna ng laban, napansin ni Mang Elias ang kanyang ginagawa. At sa unang pagkakataon, bahagya siyang tumango. Ngunit hindi pa tapos. Dahil sa kanilang harapan, ang tunay na kalaban ay tuluyan ng nagising. At hindi na ito aatras. Dumating na ang sandaling hindi na maaaring iwasan. Sa gitna ng kagubatan, sa harap ng hukay na pinagmulan ng kadiliman, tuluyan ng nagising ang nilalang na matagal nang nakatago. Ang presensya nito ay bumalot sa buong paligid. Mabigat, malamig, at walang awa. Ang mga aswang ay tumigil. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa utos. Tahimik silang umatras. Nagbibigay daan sa kanilang pinagmumulan. Nanatili sina Mang Elias at Marco sa kanilang kinatatayuhan. Wala nang atrasan. Wala nang ibang landas. Ito na ang wakas. Marco, mahinang sabi ni Mang Elias. Tumingin ang binata. Sa mga mata ng matanda, hindi na lamang determinasyon ang makikita, kundi isang tahimik na pagtanggap. Makinig ka sa akin, patuloy niya. Hindi natin siya kayang talunin sa lakas. Nanikip ang dibdib ni Marco. Kung ganoon po, paano? Huminga ng malalim si Mang Elias. At ang sagot ay ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa nilalang na unti-unting lumalapit. Matagal na akong bahagi nito, sabi niya. At matagal na rin akong naghihintay ng pagkakataon. Anong pagkakataon po? Tapusin ito. Biglang kumilos ang nilalang. Hindi mabilis. Ngunit sapat para maramdaman ang kapangyarihan nito. Hindi mo kayang takasan ang iyong ginawa, sabi nito. Hindi ko na kailangan, sagot ni Mang Elias. Lumapit ang matanda sa hukay. Manong Elias, sigaw ni Marco. Ngunit hindi siya pinansin. Sa halip, inilabas ng matanda ang maliit na bakal na matagal na niyang hawak. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco. May ukit ito, mga simbolo. Pareho ng mga nakita niya sa loob ng bahay. Ito ang simula at ito rin ang wakas, sabi ni Mang Elias. Biglang gumalaw ang anaconda. Hindi ito umatake. Sa halip, pumwesto ito sa paligid ni Mang Elias. Tila pinoprotektahan siya. Ngunit may kakaiba. Hindi ito galit. Hindi ito agresibo. Parang
nagbabantay sa isang mahalagang sandali. Marco, tawag ng matanda. Lumapit ang binata kahit nanginginig. Diyan, dali. Kapag ginawa ko ito, sabi ni Mang Elias, hindi na ako babalik. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Huwag po, ngunit umiling ang matanda. Wala nang ibang paraan. Tumingin siya sa anaconda. At sa sandaling iyon, tila nagkaintindihan sila. Dahan-dahang ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa ulo ng ahas. At ikaw, tapusin mo ang nasimulan natin. Bahagyang gumalaw ang anaconda. Parang sumangayon. Hindi, sigaw ni Marco. Ngunit huli na. Sa isang iglap, itinapat ni Mang Elias ang matulis na bakal sa kanyang dibdib. At walang pag-aalinlangan. Ipinasok niya ito. Nanlumo si Marco. Manong Elias. Ngunit hindi sumigaw ang matanda. Hindi siya umatras. Sa halip, tumingin siya sa nilalang. At sa akin, matatapos ito. Biglang lumakas ang hangin. Ang lupa ay umuga. At mula sa katawan ni Mang Elias, may lumabas na kakaibang liwanag. Hindi maliwanag, kundi parang enerhiya na matagal nang nakatago. Ang nilalang ay napaatras. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ito ng panganib. Ano ang ginagawa mo? Sabi nito. Ngunit hindi sumagot si Mang Elias. Sa halip tumalon siya. Diretso sa hukay. Hindi! Sigaw ni Marco. Sa sandaling iyon, sumunod ang anaconda. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Pumasok ito sa hukay kasama ang matanda. At sa loob ng ilang segundo, tahimik. Pagkatapos, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong lugar. Ang mga aswang ay napaatras. Ang nilalang ay napasigaw. Isang tunog na hindi kayang ilarawan. At mula sa hukay, may sumabog na enerhiya. Hindi apoy. Hindi ilaw. Kundi isang lakas na nagmula sa matagal ng pagkakulong. Napahiga si Marco sa lupa. Tinakpan niya ang kanyang ulo. At ilang sandali, tumahimik ang lahat. Unti-unti, bumalik ang hangin. Nawala ang bigat sa paligid. Nawala ang presensya. Dahan-dahang tumayo si Marco. Nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa hukay. At nang sumilip siya sa loob, wala na. Walang kadiliman. Walang nilalang. Tahimik. Parang wala ng laman. Napaluha si Marco. Tahimik. Walang sigaw. Walang salita. Alam niya ang nangyari. Natapos na. Ngunit may kapalit. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Wala nang nawawala. Wala nang kakaibang presensya. Ang mga tao ay hindi na natatakot. Ngunit si Marco, hindi na siya ang dating Marco. Sa tuwing napapadaan siya sa kagubatan, humihinto siya. Tahimik, nagbabantay. At sa kanyang isipan, may isang bagay na nananatili. Ang laban ay natapos. Ngunit ang alaala ay hindi kailanman mawawala. At sa katahimikan ng baryo, may isang bagong bantay na tahimik na nagmamasid. Handa. Kung sakaling bumalik ang dilim,